Naibalik na sa kanyang mga magulang ang isang batang tinangay di mano ng isang lalaki sa barangay San Antonio sa Quezon City. Balak daw sanang ibenta ang bata pero isang babae ang nagsaoli rito sa kanyang nanay matapos mapanood sa telebisyon ang panawagan nito. Ang bata namang mahigit 2 linggo nang nawawala sa Pililla, Rizal, natagpuang patay sa isang creek. May report si Athena Imperial. Unang malaman kung ano po talagang kinamatay niya. Kung anong reason nila, bakit siguro kung yun talaga. So malaman kasi puro sabi-sabi, mahirap po kasi bumasabi-sabi. Tila pinagsakluban ng langit ang pamilya ng 4 na taong gulang na si Mark Escarmosa na mahigit 2 linggong nawala sa barangay Malaya, Pililla, Rizal. Kahapon natagpuan na ang naaagnas at nagkapira-piraso ng labi ng bata. Pahirapan ang pagkilatis dito at nakilala na lang base sa damit nito. Yung damit ng bata ay nakilala ng kanyang lolo na sinabi niya na yun yung apo niya na nawawala. Sa larawang kuha ng Pililla Police, makikita ang matataas na talahib sa lugar kung saan natagpuan ang batang si Mark kaya natagalan bago ito nakita. Base sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis, posibleng nahulog ang bata sa creek at ginalaw ng mga hayop ang labi nito. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ng biktima. Kung nalaglag siya doon, yung tsinelas niya sana tumalsik man lang. Wala po yung tsinelas niya doon. Sana pagsipagan nila na maresolba. Kasi ang hirap namatayan ako. Wala man lang akong mapagbasihan. Ba't namatay? Nalaglag bang talaga? Sinadya bang iiwan doon? Nahihirapan tayo dito na although yung identity ng bata, kilala na ng lolo at saka yung pamilya, ang natin doon, yung cause of yung kinamatay niya. Ngayon pagdating naman doon ni-refer namin for autopsy o may examination na gagawin, parang hindi na natin makagawa ng examination, gawa ng unang-una, wala ng vital organs. Binalikan ng mga investigador ang matalahib na lugar kung saan nakita ang bangkay ng bata. Umaasa sanang makakakuha pa ng dagdag na ebidensya. Pero sunog na ito, kaya't nadagdagan ang problema ng pulisya. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng post-mortem examination sa labi ng biktima. Kung sa trahedya na uwi ang kaso ng batang si Mark, matagumpay namang naibalik sa kanyang pamilya ang batang si Buboy. Martes nang mawala si Buboy matapos umunong dukutin ng isang lalaki habang naglalaro ito sa kanilang bahay sa barangay San Antonio, Quezon City. Nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Buboy mula sa isang babae na nagtatanong kung may anak daw ba siyang nawawala at sinabing makipagkita sa kanya. Dagdag ni Winifred, sa isang fast food chain raw sila nagkita. Sabi raw ng babae, balak ibenta sa isang mayamang mag-asawa si Buboy sa halagang 5,000 piso. Nagkataon na wala ang bibili kaya inihabilin daw muna ito sa kanila ng kumuhang lalaki. Pero napanood daw nila sa TV ang nawawalang si Buboy. Nagpunta yung lalaki doon para ibenta daw tong bata. Ibibenta daw papaampon. Nung una ibibenta sana Marami siyang anak, kaya ang sabi niya, iiwan daw po niya ang anak niya doon. Tapos, nahihingi ba? Pamasayos lang po ang hiningi niya. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sindikato ba ang nasa likod ng pagdukot kay Buboy. Samantala, ilang impormante na ang tumawag at pinuntahan ng pamilya ng 2 batang nawawala sa Taguig City noong pang Holy Week. Nakita raw kasi sa Parañaque City ng 2 impormante ang mga batang sina James Naraga at Dane Buenaflor. Bigumang makita ang mga bata, hindi pa rin daw susuko ang kanilang pamilya. Athena Imperial, GMA News.